of Savior. Yung kasi pinakano po dyan, let us remember when we go up to heaven, hahatulan po tayo ng Diyos not because of the thing that we said. Hindi mga bagay na sinabi po natin. Not the thing that we think, but what is inside our heart. Yung po magiging gabay po ng ating Panginoon. And right now, we are celebrating, bagamat 5 days pa before December 25, we're celebrating because hindi natin mapakontrol yung ating pong gladness. Now, one of a time na our life, mayroong isinilang na Savior. It doesn't matter kung sinilang na December 25 o April or August or July, but the most important is you are celebrating, you are doing a celebration because natutuwa ka, dumating yung Savior. Kung wala pong kapanganakan, wala tayong buhay malanggan. Kung wala pong kapanganakan, wala tayong redemption. Kung wala pong kapanganakan, wala tayong righteousness. Kung wala pong kapanganakan, hindi tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Look at this, no? Hindi pa pwede yung mga Kristiyano na katulad po namin at mga nakikinig sa atin. Hindi pa pwede na tayo magtama. No? Kaya tayo nag-celebrate because these things na ginawa ng ating Panginoon, yung pong pagbibigay niya ng buhay po niya, hindi lang kapag kapanganak, kundi pagbibigay po ng buhay po niya, napakaganda po ito. Nalalahanin po natin. Yung ang ating anak, iba pa nagbe-birthday. Pag dumarating yung birthday, hindi mo alam kung paano i-celebrate yung birthday niya. No? Kung meron ka lang kakayanan na magpili ng BMW at ng Mercedes-Benz, definitely bibili mo yung mga anak po natin. Kasi bakit? Kasi gusto nating matuwa yung celebrant. Sapagkat bakit? Kasi mahal natin eh. No? Kaya nga sabi ko sa inyo, those people, I'm not judging everyone, no, but those people that this Christmas celebrations are anti-Christians in the demonic practices, let us remember, mag-islo mo lang sa pananalita. No, we are celebrating this thing not because of December 25. The object of our celebration, yung pong ipinanganak. It doesn't matter kung siya po 25, 26, 27, o January, yung pong ipinanganak ang sineselebrate po natin. Sapagkat napaka-importante po ng taong pinanganak na sa bawat buhay po natin. Hindi na sa buhay po natin, kundi even sa buong mundo na nakakilala sa atin po Panginoon. But I have something against sa mga nagsaselebrate. Let me finish my exhortation for one short story. May isang tao po na pangalan niya ay Juan. Tiga-probinsya po siya. Ipinanganak po siya ng December anong day? 25. Kaling mga hula. O may pagkain kaya. Tsaka meron kayong premium. So one time po, yung mga kaibigan niya na may kaya, nagpunta ng province para surpresahin si Juan. Sabi nila kay Juan is, Juan, dahil parating na ang birthday mo, magbibigay kami ng encanting celebration. So tuwa po si Juan sapagkat first time niyang mararanasan na magse-celebrate ang birthday niya at kasama yung mga mahal niya sa buhay at meron pong dalang regalo. Kasi birthday eh. Sa sunod ngayon, hindi lang siya nakapokus doon sa kanyang celebration, but gabi-gabi, iniisip niya, ano kaya regalo ni Kuya Arnold sa akin? Ano kaya regalo ni Irene sa akin? Lahat ng pangalan ng kanyang kaibigan, tinatanong niya lagi, ano kaya regalo? At siya mismo, nagbibigay siya ng matatanggap niya at natutuwa siya. Bagamat hindi pa niya alam kung ano talaga yung regalo. So because of the build-up ng kanyang excitement, no, araw-araw habang dumarating December 25, talaga naman yung excitement na nandoon. Tawag sa mga kaibigan niya, tawag sa, huy, sana 25 na. Then, here comes the day of his birthday, December 25. Nagpuntahan po yung kanyang mga kaibigan at sa bintana pa lang, tinitingnan niya kung sino may bitbit na regalo. Ayun. Lahat, sabi niya, lahat ng aking kaibigan may dalang regalo. So tuwang-tuwa po ito, hindi niya masyado maisip ng celebration. Ang iniisip nga niya yung gift. Sabi nga natin pagka-Christmas, iba pagkano, gift ang siyang pinaka-importante. Yun kasi ang symbolize ng December 25. So in short po, nagkaroon sila ng mga banding, kwentuhan, hawak-hawak ng mga gifts ng kaibigan niya. Kada niya babatiin o babati sa kanyang kaibigan,
Nakatingin sa son, ano ba yung laman ito? Baka naman iPhone 20 ito ha. Marami po siyang iniisip na naglaro sa kanyang isipan. So, na-build up nito kanyang excitement, dumating yung time na bigayan na ng regalo. So, Juan, are you ready? Sabi niya, yes, I am ready. Sabi niya, nasa gitna po si Juan at pinaikutan po siya ng lahat ng kanyang pong kaibigan. When someone said, bigayan na ng regalo, ang ginawa, nung nakapaikot sa kanya, nag-exchange gift sila sa bawat isa. Si Juan po, walang natanggap na regalo. If you are one during that time, ano mararamdaman mo? Frustrated. Palayasin daw. Frustrated. Sino pa po? Kung kayo si Juan nasa kalagitnaan, umikot yung regalo nila sa kanila sapagkat exchange gift ang nangyari, ano po mapipili Juan? Disappointed, shame, etc., etc., etc. Hindi ba ito ang ginagawa natin sa ating Panginoon? Today is birthday, and yet tayo nag-exchange gift. Tayo ang nagbibigayan ng regalo. Hindi natin mabigyan ng regalo yung ating pong Panginoon. Na supposed to be is the object of the celebration. Kung paano naramdaman ni Juan yung rejection na ginawa ng kanyang mga kaibigan, bagamat kasama-sama po niya, ganun niyo po nararamdaman ng ating Panginoon sa Kristo. Every December 25. People, not only us, but people around the world are kept busy thinking the best gift for their children, for their loved ones, for their parents, for their relatives. The question is, anong gift ang ibibigay mo sa ating pong Panginoon? How many Christmas na dumaan sa bawat buhay natin na ganito yung ating culture? How many Christmas gift ang ibinigay po natin sa mga mahal natin sa ating pong buhay? I was a victim of that kind of culture. Pagka Christmas, binibigyan namin yung aming mga anak. But when we started with Christmas, we prayed. Tumatawag po kami, we pray together, let us be thankful. Doon po talaga sa yung pong resort for the seasons. Yun po yung nakakalimutan po natin. Mamaya magkakaroon tayo ng hapon. Magsasaya tayo. Fine. Gusto ng ating Lord yun. But sana lang, magkaroon muna tayo ng pagbibigay ng regalo sa ating Panginoon. That's the most important gift. And that's the most important celebration ng buhay po natin. Maybe it's about time to give up your time. Ilang beses mo na ba ginagamit yung time mo? Tinatawag ka ng Lord. Lagi kayo na sinasabi, anak, kailan mo ko bibigyan ng time mo? Maybe that is the best gift na pwede natin ibigay sa ating Panginoon. Maybe pagiging stable natin. That's the best gift na pwede natin ibigay sa Panginoon. Ilang beses na ba natin iniwan ng Lord? Ilang beses na ba natin sinaktan? But maybe this time, we can say, Lord, I want to give my stubbornness to you. But this time, it is you, my priority in life. Maybe yung ating pong social media, na madalas nang kinakain yung ating pong panahon, yung ating attention. Maybe it's about time to give up these things. Alam niyo po, mabilib ako sa mga tao nag-uninstall ng Facebook, ng social media. Why? Because they feel that nakukuha na lang natin oras ng aking attention, itong aking social media. Nawawala na attention ko sa ating pong Panginoon. Maybe because yung ating pong pagiging sensitive sa mga issue. Pakikipin ko natin, baka it's about time. That's the best gift na pwedeng ibigay sa Panginoon sa oras na ito. Marami pang bagay na mga importante sa atin na ginagawa po natin na sometimes very hard to give up para sa ating Panginoon. The Lord is not asking for a gift. And even though He deserves a gift, deserve na po niya yung birthday po ng ating po Panginoon. Diba kailan mga birthday? Ang bata po, Tay, Papa, Mama, deserve akong gift kasi birthday ko ngayon. Diba? Yun ang talaga sinasabi po. But the Lord Jesus Christ never demanded
sa bawat sa atin to give Him a gift. But sana lang, out of thanksgiving, no, out of pleasure in our life, yung araw-araw natin na naranasan sa piling po ng ating Panginoon, sa big blessing, sana na magkaroon tayo ng gratitude. Lord, 25 years, 30 years na akong nagka-Christmas nang hindi pala kita nabibigyan ng regalo. But this time, each every one of us was enlightened by these short exhortations. Yes, mamaya po sa part 2, magse-celebrate po tayo, we will eat, we'll receive some gifts, we will wish everyone, but I hope that you find sometimes, starting today until December 25, you find a time in a place that magsolo kayo. Panginoon, ibibigay ko sa iyo yung bagay na hindi ko may surrender. Sapagkat ganun kita kamahal. Alam niyo po ba, ang gift is measured how much you love the person. Amen. Totoo po yun. Hindi ka magbibigay ng isang fancy o isang fake na alahas sa isang asawa mo na minamahal mo. You will do everything. You will save your money. Why? Because you want to give the best to your wife. Bakit? Mahal ko eh. Diba? Ang ating Panginoon disente. Kaya sabi ko sa inyo, ang gift will measure how much you love God. Ngayon, kung meron kang ugali na hindi mo surrender sa ating Panginoon, but you are trying to hide sa bawat sa amin, I encourage you and I challenge you. Go in one place, ask God, Lord, ibinibigay ko na sa iyo ang lahat ng bagay na ito. I surrender, Lord. As my gift, starting this 2024 December, and the succeeding years to come, ibibigay ko lagi kung ano yung the best na hindi ko may bigay sa iyo ng araw. Sapagkat bakit? Sapagkat mahal na mahal kita. I hope that will be an awakening to each every one of us. Magising tayo sa katotohanan that the celebration is not about giving the gift for each every one of us, but giving the best gift para po sa ating pong Panginoon. God bless po and Merry Christmas po.